So tayo ay magpapakain ng ating mga alagang kambing ngayon. Tuwing umagang ginagawa natin ay nagbibigay tayo ng feeds. So ang ating pamaraan ng pagpapakain ng feeds sa ating mga alagang kambing ay through wet feeding. So itong isang timba na ito, puno ito. Bali 4 na takal ng feeds. Tapos pupunin natin to. Inahaluan natin to ng vitamins. Itong Vitamin Pro yung ating inihahalo. So naglalagay lang tayo dito ng isang kutsarang Vitamin Pro. Yan, goods na yun. Para dagdag konting, para maging maganda yung palatability ng ating ibibigay na feed sa ating mga alagang kambing. So naglalagay din tayo dito ng konting molasses. So ito ay molasses. Ang molasses ay gawa sa tubo ng asukal. So mga ano lang, 2 to 3 teaspoon or tablespoon. Goods na yan. So para lang magkalasa ng konti, para kahit paano ay maging palatable dun sa ating mga alagang kambing. So wet feeding po maraan ng pagbibigay natin ng feed sa ating mga alagang kambing. Dahil dun tayo mas nakikita ang gumaganda yung pangatawan ng ating mga alaga. At the same time ay double purpose na rin kasi kapag wet feeding. Bukod sa nakakain na sila ng feeds ay nakainom pa sila ng tubig. So ito yung ating back. So yan. Yan si Kengkoy, yun yung ating back, red bower back. Matakaw sa tubig. So ito ay paborito talaga ng ating alagang mga kambing. Yan, bali utik-utik lang yung pagbibigay natin ng feeds dito, no. Kasi kapag kasi ang karakteristik kasi ng mga kambing, kapag dinamihan mo masyado yung pagbibigay sa kanila ng pagkain, ay hindi nila agad inuubos. Hindi agad nila inuubos. Pero kapag konti lang ibibigay natin, nauubos nila agad. Tapos, tsaka natin sila dadagdagan ng pagkain. Tuwing gabi, tayo ay nag-iiwan ng kumpay dito sa kanilang pakainan. Tapos, pagdating ng umaga, lahat na natitirang kumpay ating tinatapon. Pagdating ng alas 10 ng umaga, doon tayo nagbibigay ng feeds. At ito nga yung ating wet feeding, yung ating pagbibigay. So ang ratio ko dito sa sa isang timba na ito ay 4 na takal ng feeds. So kung alam niyo yung gatangan sa pagluluto, so ganun karami. Ito ating pinapakain dito sa isang timbang feeds na ito na meron tubig ay 5 kambing. So ganun yung ratio natin. At yung pagbibigay natin is hindi biglaan, utik-utik lang. Kapag naubos nila yung binigay natin, tsaka ulit tayo magbibigay. Hindi yung dadamihan natin ng sobra. Kasi minsan, hindi inuubos ng ating mga kambing kapag ganun tayo magbigay, yung binibigla natin o dinadamihan natin. Kahit sa mga kumpay. Kumbaga mas madami nasasayang kasi natatapo, nabububo. Kaya ang ginagawa natin is utik-utik o utay-utay yung pagbibigay sa kanila. So itong mga alagang kambing natin dito ay halos buntis na rin ito, no. So ito may sampa na to, ito may sampa na rin to. So ito ating isang traditional, kakasampa lang sa kanya ng isang araw. So obserbahan pa natin siya after 15 to 18 days kung maglalandi ulit. Tapos kapag naglandi, ibig sabihin hindi pa siya buntis, no. So obserbahan natin. Kapag tayo mag-aalaga ng kambing, kailangan magaling tayo mag-observe. Kailangan nating basahin yung bawat galaw ng ating alaga. So ganun. Tapos ang ginagawa naman natin dito after natin makapagbigay ng feeds is meron tayong nakahandang kumpay dito. So ito yung giniling nating napier. Yan. Ito yung ating giniling na napier. So ito ay kahapon pa, no? Kahapon pa. Ang kaganda kasi sa napier is hindi agad siya nasisira o hindi agad natutuyo yung dahon. Kaya tumatagal siya minsan ng 2 to 3 days. Depende sa kung ang dahon ba ay nagmo-moist, kung siya ay nabilad sa araw. So maraming factor din na nakaka-apekto. So meron tayong silage din. So ngayon ay pa ilang days na.
pa 18 days ng ating silage. Pero i-harvest natin siya after 21 months pataas. So yung mga alaga kong bower dito ay ilan na ba to mga to? Hindi pa ganun karamihan, siguro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bower lang yung alaga natin dito. Tapos more on, meron tayo mga native, 5 ulo pa ng native. Tapos 6 na tupa. So yun pa yung mga alaga natin dito. So padami ng padami. At perap ng perap yung ating ginagawang trabaho dito. Dati nagsimula tayo, 3 native lang. Hanggang sa dumami ng dumami. Nagkaroon tayo ng bower. Yun, kung natatandaan nyo yung ating blackhead bower na si Supremo. Tapos nabenta na rin natin siya ngayon. Nagpalit tayo ng back na red bower. So, yun yung nakasampa dito sa ating mga native na kambing. Dito sa ating mga bower, sa ating red bower na ito, at saka dito sa ating painted dappled. Yan. So, ito yung paanak ng ating si Supremo, itong blackhead na to. Yan, tapos ito naman ay yung paanak nito. Yan, ito ay paanak ng back ni Machete Mosca. Yan, shout out kay Machete Mosca. So ito yung kanyang paanak. Medyo napuril nga lang to. Medyo nabansot. Gawa yung kanyang nanay is hindi nagbibigay ng gatas. So yun yung mga factor na nakaka-apekto sa growth ng ating mga buckling, sa mga bisiro natin. Lalo na kung ang nanay nila ay kulang sa gatas. So yan. Yan. Gito lang yung ating ginagawa. In-observe lang natin. Katulad nito, ubos na. So yan. Pag ganyang ubos na, dagdag lang ulit tayo. Dagdag na ng dagdag, huwag natin bibiglain. Kumbaga parang meron silang parang ma-excite pa sila na bibigyan natin sila. Kaysa sa bibiglain natin na sobrang dami, na hindi nila nauubos, sasayang lang. Kaya mas maganda yung utay-utay lang para kumbaga meron silang parang nasasabik sila. Kailangan natin silang bigyan ng excitement na hindi agad nila mauubos. Yan, tulad dito, ito. Ubus na rin siya. Kaya bibigyan natin mga isang tabo lang, ganyan. Tapos yung ating back. Yung ating back, ubus na rin. So, ganun lang yung ginagawa natin na inuutik-utik lang natin yung pagbibigay. Kasi minsan, kapag nilalahat natin, dinadamihan natin, hindi talaga nila nauubos. Minsan, alas 12 na, hindi pa ubos. Pagkatapos kasi natin magbigay nitong feeds, ay bibigyan naman tayo ng kumpay. So, meron na nga tayo nakahandang kumpay dito na giniling na daw na ipil-ipil. Kumbaga para ginagawa na natin yung trabaho kahapon ng hapon para sa umaga, wala na tayo masyadong isipin. Sa pag-alaga talaga ng kambing ay kumbaga wala naman talagang perfect na masabi natin na pag-alaga ng kambing. So, trial and error, depende sa weather, depende sa location, yung pag-alaga natin ng kambing. Kasi hindi naman lahat ng experience ng ibang magkakambing is applicable sa atin. So, lagi ko nga sinasabi sa vlog ko, kung nakapalo po kayo sa ating Facebook page, ay sinasabi ko na may mga ginagawa tayo dito sa ating kambingan na maaaring applicable sa iba, maaaring hindi rin applicable. So, it depends on the location, sa climate, sa weather, at sa mga available resources na meron tayo sa paligid. So, dahil dito sa amin ay kumbaga ay sagana kami sa kumpay, so ang ginagawa natin is isolation, o ina-isolate lang natin yung ating mga kambing. Katulad nito, nakatali lang sila, nakakulong dito sa kulungan. Tapos dinadala lang natin sila ng kumpay o ng pagkain. So ganun yung nakikita natin na best option para dito sa ating mga alaga. Kasi mas nakokontrol natin sila. Ang disadvantage lang is hindi sila makagala. Pero dito naman sa paligid natin, ginagaya natin sila kapag tuwing hapon, kapag hindi umuulan, kapag maganda yung panahon. Pero more on, nakakulong lang sila dito, tapos binibigyan lang natin ng kumpay. Yan, ng mga feeds. Tapos, inumin. Ito.
Ang ginagamit nga pa natin feeds dito sa ating mga alagang kambing ay di tayo gumagamit ng mga feeds na pang manok, pang baboy. So itong feeds na ito talaga ay intended for ruminant. So ito ay dairy cattle concentrate ng Sedsipedes. Sedsipedes baka naman. So yun yung ginagamit natin dahil sabi ko nga sa inyo kung ano yung available resources na meron sa ating lugar is i-maximize natin. Maraming magagandang klase ng feeds. Kung naririnig nyo yung Rumsol feeds, so yun yung isa sa pinakamagandang feeds talaga na nasubukan ko. Kaso hindi nga lang siya available dito sa ating lugar, dito sa aming probinsya, sa Oriental Mindoro. Kasi usually dati nung ako'y gumagamit ng Rumsol feeds is nag-aangkat pa tayo sa Batangas. So medyo malalayo. Pero dahil meron namang Sedsipedes na malapit at available dito sa aming lugar, so yun, minamaximize lang natin yun. Yan, tulad yan, ubos na. So magbigay na ulit tayo ng isang baso. Yan, ganyan lang. Para ano rin natin yung nila, yung capacity nila. Na hindi sila masyadong mabusog. Katamtaman lang. Kasi after naman itong feeds is magbibigay naman tayo ng kumpay. So may nakahanda pa tayo dong kumpay na napier. Yun ang kagandahan kapag may nakahanda na tayo. Hindi na tayo hassle sa umaga. So itong kulungan natin na ito ay nasa almost 3 years na rin to. Yan. So ito ay gawa na rin sa dito sa bakal, tapos yero. So ang nasira na lang talaga natin o kailangan natin ipa-repair dito is itong pinaka division nila. Kasi itong pakay na nasira na din. Kaya yun, minamaximize lang natin kung ano yung kailangan magagawa natin dito Tapos na yun So, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating vlog na ito. At pakisubscribe na rin nga po pala yung ating YouTube channel. Kung nagustuhan niyo po itong mga ganitong klase ng content is pa-like and share na rin po. At pakisuporta na rin po ako sa ating Facebook page, ang Hello and Adventure, Your Millennial Farmer. So, ayun lang at hanggang sa muli. Paalam.